Mga anak, nandito ako. Buhay pa ang nanay ninyo. Sa campsite sa bundok, kung saan ako umalis kasama ang anak at manugang ko, may narinig akong nakatatakot na ugong mula sa gumuguhong bundok sa gitna ng matinding dilim, at bumagsak ang ton-toneladang lupa at bato. Naipit ang paa ko sa malaking bato, at desperada akong sumigaw habang nakatingin sa kotse ng anak ko, pero mas bumilis pa ang pagbaba ng sasakyan pababa ng bundok. Ang totoo, ginamit lang nila ang pagguho ng lupa bilang dahilan para iwanan at hayaan akong mamatay, isang pagpapabaya sa makabagong panahon. Pero hindi nila alam. Sa mismong lugar kung saan nila ako ibabaon, hinuhukay ko na ang kanilang libingan. Kumusta? Ako si Aling Susan, 68 taong gulang ngayong taon. Halos 30 taon akong nagbenta ng lugaw at ako lang ang nagpalaki sa anak ko. Akala ko, ako'y magreretiro na at mamumuhay ng tahimik nang biglang nangyari ang isang trahedya na halos kumitil sa buhay ko. Isang nakakakilabot na kwento kung paano ako muntik ng maging pagkain ng mga hayop sa gitna ng kagubatan. Pero, gusto ba ninyong pakinggan ang kwento ko pagkatapos kong makabalik ng buhay? Noong araw na iyon, tinatapos ko na ang pagliligpit sa lugawan ko matapos magbenta ng 30 taon. Hindi madali ang magligpit ng tindahan na punong-puno ng alaala, pero tumatanda na ako at nahihirapan na akong buhatin ang mabibigat na kaldero. Nanay, nagliligpit pa po ba kayo? Naku, nakakapagod po yan ah. Lumingon ako sa boses na narinig ko sa likod at nakita ko si Jepoy, ang anak ko, na may galit na ekspresyon. Nanay, napadaan lang po kami dahil baka nahihirapan kayo sa pagliligpit ng tindahan, nakangiti namang sabi ni Chloe, ang manugang kong nakakapit kay Jepoy. Nagtaka ako kung bakit dumalaw ang mga batang ito na bihirang magpakita. Jepoy, Chloe, anong ginagawa ninyo rito? Tanong ko habang itinigil ko muna ang pagliligpit at nagpunas ng kamay. Nanay, hindi pa tayo nakapagbakasyon dahil sa negosyo. Gusto nyo bang maghiking at mamasyal bukas? Sabi ni Jepoy, tumatawa na parang bata. Opo nanay, ang ganda na raw po ng tanawin sa bundok ngayon. Kaya inihanda na po namin lahat para sa 2 araw na camping. Hindi po ba masarap magbonding tayong pamilya? Dagdag ni Chloe. Hindi talaga ako makapaniwala. Ang anak ko at manugang, na gumagamit ng abala bilang dahilan para hindi man lang magpakita tuwing pista, ay biglang nagalok na makipagbakasyon sa akin. Talaga? Naghanda kayo ng bakasyon para sa nanay? Siyempre po. Naghirap kayo sa pagtatrabaho, nanay. Ngayon na nagligpit na kayo ng tindahan, dapat mag-enjoy at mag-relax naman kayo, sabi ni Jepoy habang inakbayan ako. Naramdaman ko ang init ng yakap ng anak ko, ang init na hindi ko naramdaman sa matagal na panahon, kaya naluha ako. Huwag po kayong mag-alala, nanay. Kami na ang nagdala ng lahat ng gamit sa camping. Sumama lang po kayo, sabi ni Chloe at binuksan niya ang trunk ng kotse na punong-puno ng gamit. Hay naku, sige na nga. Kahit saan, basta kayo ang kasama. Matagal na rin akong gustong magpahangin. Masaya akong sumagot. At kinabukasan, inilagay ko ang passbook at deed ko na matagal ko ng ugali tuwing umaalis sa loob ng bag at umalis ako sa bahay. Habang nagmamaneho, patuloy na nagkukuwentuhan sina Jepoy at Chloe. Nanay, ang ganda ng hangin sa bundok at ang ganda ng tanawin. Excited po ba kayo? Opo, nanay. Tiyak na hindi ninyo po malilimutan ang bakasyon na ito, promise. Ngumiti si Chloe habang nakalingon sa akin. Pero habang papunta kami sa destinasyon, biglang umitim ang langit. Parang gusto nang bumagsak ng ulap. At pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula nang bumuhos ang ulan. Jepoy, umuulan. Ayos lang ba? Mahirap mag-camping kapag umuulan, di ba? Tanong ko, nag-aalala. Ayos lang po, nanay. Titigil din yan. Huwag po kayong mag-alala. Sagot ni Jepoy, walang pakialam at nagpatuloy sa pagmamaneho paakyat sa bundok. Pero imbes na tumigil, lalo pang lumakas ang ulan. Pagdating namin sa campsite, tumakbo palabas ang staff ng resort sa gitna ng ulan. May landslide warning po, delikado dito. Kailangan ninyong bumaba agad. Dali, sigaw ng staff, habang winawagayway ang kamay. Mga anak, may landslide daw. Bilis, kailangan nating bumaba, delikado, sigaw ko, natatakot. Pero hinarang ako ni Chloe. Ay, ayos lang po yan. Ang tibay ng tent namin. Hindi po kami maapektuhan ng ulan at hangin, sagot ni Chloe. Hindi po yan ang problema.
Talagang delikado po, sagot ng staff, pero hindi pinansin ni Chloe at nagsimula na siyang maglabas ng tent sa kotse. Chloe, Jepoy, pakinggan ninyo ang sinasabi niya. Delikado raw, bakit kayo nagmamatigas? Manahimik po kayo, nanay. Hindi po mangyayari ang kahit anong masama sa ganitong ulan. Sanay na po kaming mag-camping, inis na sagot ni Chloe, habang pilit na itinayo ang tent sa gitna ng malakas na ulan. Sinabi naman ni Jepoy sa akin, Nanay, kami na pong bahala. Maupo lang po kayo sa kotse. Huwag po kayong mag-alala. Nanginginig ako habang nakikita ang malakas na ulan, pero naisip ko, pinagsisikapan nilang pasayahin ako, kaya pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Naisip ko, kailan pa kaya ako magkakaroon ng ganitong pagkakataon ulit? Kumain kami ng hapunan sa loob ng tent, habang nakikinig sa ingay ng ulan. Naglagay ng alak si Jepoy sa baso ko at sinabi, Nanay, naghirap po kayo ng sobra. Kalimutan niyo na po lahat at mag-relax na kayo. Opo, Nanay. Bukas po, titigil din ang ulan at mamasyal po tayo at kakain ng masarap, dagdag ni Chloe. Nang lumalim ang gabi, lalong lumakas ang hangin at ulan na parang lalamunin na ang tent. Hindi ako makatulog dahil sa ingay. Siguro, nakatulog ako ng kaunti? Bandang ikalawa ng madaling araw yata. Boom! Narinig ko ang napakalakas na ugong na parang gumuho ang buong bundok. Nagising ako, sumisigaw, at lumabas sa tent. Jepoy, Chloe, gising! May nangyari! Biglang naging putik ang paligid at halos mabingi ako sa tunog ng nababasag na mga puno. Jepoy, Chloe, nasaan kayo? Kailangan na nating tumakas. Sumigaw ako, naghahanap sa anak at manugang ko sa gitna ng ulan. Pero nagulat ako nang makita kong nakasakay na pala sina Jepoy at Chloe sa kotse nila. Jepoy, nandito ako. Isama mo ako. Tulungan mo ako. Sumigaw ako, tumatakbo patungo sa kotse habang tinatahak ang putik. Pero nagmamaneho si Jepoy, nakatingin lang sa harap at mabilis na pinaandar ang kotse. Hindi man lang niya binuksan ang bintana. Jepoy, saan ka pupunta? Dalhin mo ako. Sumigaw ako habang desperadong inabot ang pintuan ng kotse, pero biglang dumaan ang kotse sa harapan ko. Sinubukan kong tumakbo, pero naipit ang paa ko sa pagitan ng mga bato at bumagsak ako. Sa mismong sandali na iyon, bumagsak sa akin ang malaking bunton ng lupa. Sa huling sandali bago ako nawalan ng malay, nakita ko ng malinaw ang mukha ni Chloe na nakatingin sa likod mula sa salamin ng kotse ni Jepoy. Ang malamig na ngiti sa mukha niya na parang tinatawanan ako. Iyon ang huling imahe na naalala ko. Pagkatapos ng 3 linggo, nagising ako. Ang nakita ko ay ang malamig na kisame ng intensive care unit ng ospital. Masakit ang buong katawan ko at nakita kong nababalutan ng plaster at benda ang katawan ko. Nanay, gising na po kayo. Nagmamadaling lumapit sa akin ang nurse nang makita niya akong nagising. Nasaan ako? Sa ospital po, sa intensive care unit. Naaksidente po kayo sa landslide. Doon ko lang natanto na totoo ang nangyari. Hindi ako makapaniwala na buhay pa ako. Maya-maya, dumating ang doktor at ipinaliwanag ang kalagayan ko. Milagro po, marami po kayong sugat, pero salamat at walang life-threatening na pinsala. Tuwing araw po kayong dinadalaw ng pamilya ninyo. Siguro, lumabas lang po sila sandali. Pamilya? Ang anak at manugang ko po ba? Opo. Tunay na inasikaso nila kayo. Nawalan ako ng gana sa sinabi ng doktor. Hindi ko malinaw na naalala na iniwan nila ako sa bunto ng lupa at tumakas. Nang inaayos ng caregiver kong si Ate Malu ang higaan ko, lumapit siya sa akin ng tahimik. Nanay, gising na po kayo. Salamat po, bulong niya habang sinisilip ang labas ng pinto. Pero, Nanay, narinig ko po sa nurse. Noong nalaman po ng anak at manugang ninyo, nagising na kayo, namutla daw po sila at nagmamadaling umalis. Hindi ba po? Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakakahiya pong sabihin, pero narinig ko po sa nurse na nagtanong daw po ang anak ninyo tungkol sa death certificate at funeral arrangements, bulong ni Ate Malu. Nang marinig ko iyon, nanigas ako. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating sina Jepoy at Chloe para dumalaw. Pero nang makita nila akong gising, imbes na maging masaya, nagulat sila at pilit na ngumiti. Nakita ko silang nagpalitan ng tingin. Jepoy, paano mo nagawa na iwanan ang nanay? Bakit mo ako iniwan? Tanong ko, habang pinipigilan ng galit. Nanay,
Anong sinasabi ninyo? Iiwanan namin kayo? Hindi po totoo yan. Tinulungan namin kayo. Pero dahil sa panganib ng pangalawang pagguho, nagmadali kaming bumaba para tumawag ng rescue. Nagulat na sagot ni Jepoy. Huwag kang magsinungaling. Nakita ko lahat. Tumakas kayo at iniwan ninyo ako. Nanay, nasa katinuan po ba kayo? Baka po naapektuhan ng landslide ang alaala ninyo? Sumigaw si Chloe, na parang naghihintay na sa pagkakataong iyon. Naku, tawagin niyo po ang doktor at nurse. Nagbabago po ang sinasabi ng nanay namin. Sinubukan akong gawing baliw na matanda ni Chloe. Jepoy, nasaan ang bag ko? Ah, nanay. Ang bag ninyo? Nakuha po ng rescue team. Iningatan ko po ang passbook at deed ninyo, sagot ni Jepoy habang umiiwas ng tingin. Pero nabasa ko sa mga mata nila ang inggit at kasakiman. Nang gabing iyon, ako lang sa kwarto. Inalala ko ang sinabi ni Ate Malu at ang ginawa ng anak at manugang ko. Hindi ito simpleng aksidente. May isang nakakatakot na bagay na nangyayari. Hindi ako makatulog sa gabing iyon. Ito na ang simula ng bangungot ko. Pagkatapos ng isang linggo, habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko si Jepoy. Agad ko siyang nilapitan at hiniling ang passbook ko para sa bayarin sa ospital. Jepoy, mabutit nandito ka. Kunin mo ang passbook ko. Kailangan ko ng bayaran ng ospital. Nanay, ako na po ang bahala sa lahat. Huwag na po kayong mag-alala, sabi ni Jepoy habang kumakaway ng kamay. Hindi, gusto kong ako ang aalis ng pera ko. Ibalik mo na sa akin. Nanay, bakit pa po kayo aasikasuhin ng komplikadong bagay na yan? Ako na po ang bahala. Magpahinga lang po kayo. Patuloy siyang umiiwas. Doon ako nagsimulang maghinala. Nagmadali akong pumunta sa public telephone ng ospital. Tumawag ako sa bangko. Hello? Ako? Si Aling Susan. Pakiusap tingnan ang balanse ng account ko. Ngayon na po. Nanginginig ang kamay ko. Opo, customer. Titingnan namin. Ang balanse po ng account ni Aling Susan ay 2 million pesos. Biglang nablangko ang isip ko. Ang ipon ko sa buhay ay 3 million pesos at 1 million pesos ang nawawala. Kailan po kinuha ang pera? Sino po ang kumuha? Kinuha po ito ng maraming beses simula noong nakaraang buwan. Kinuha po ito ng authorized representative ninyo. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, halos mapaupo ako sa sahig. Pagbalik ko sa kwarto, pinindot ko ang nurse call button at tinawag si Jepoy. Nagmadali siyang dumating. Nanay, bakit? Anong nangyari? Ang pera ko. Ang 1 million pesos ko nasaan? Ikaw ang kumuha, di ba? Sumigaw ako. Nanay, kumalma ka. Hinaan mo ang boses mo. Nagmamadali siyang isinara ang pinto. Ginagamit ko po yan para sa hospitalization ninyo, treatment at living expenses namin. Pera ko? 1 million pesos ang treatment? Sinasabi mo bang bobo ako? Alam niyo po ba kung gaano kayo katagal sa ICU? Alam niyo po ba kung gaano kamahal yon? At saka, legally ko pong kinuha yan dahil authorized representative ako, kaya walang problema. Matapang niyang sinabi. Biglang pumasok si Chloe at hindi na ako pinatapos magsalita. Agad niyang tinawag si Ate Malu. Ate Malu, halika po. Masyadong natutuwa na naman po ang nanay. Baka tumaas ang blood pressure niya. Kailangan po siyang bigyan ng sedative. Halatang gusto akong gawing baliw na matanda ni Chloe. Pagkatapos kong makipagtalo sa kanila, bumalik ako sa public telephone ng hapon. Sa pagkakataong ito, tumawag ako sa real estate agent. Hello? Sir, pakisigurado lang po kung maayos pa ang kondo na nakapangalan sa akin. Ah, Aling Susan, ang kondo ninyo po ay nasa ilalim na ng sale contract. Nawalan ako ng lakas habang hawak ang telepono. Ibebenta na nila ang bahay ko. Jepoy! Pumunta ka rito ngayon! Tinawag ko si Jepoy ulit at nagalit. Anong ginagawa mo? Bakit mo ipinagbebenta ang bahay ko nang hindi ko alam? Nanay, bakit po kayo ganyan? Hindi po namin alam kung gaano pa katagal ang treatment ninyo, kaya kailangan po nating ibenta ang bahay. Wala na po kaming ibang mapagkukunan. Sumigaw si Jepoy, na parang siya pa ang galit. Nanay, tama na po. Alam niyo po bang nahihirapan na kami dahil sa inyo? May demensya na po kayo, kaya sobrang hirap. Kailangan din po naming mabuhay. Galit na sabi ni Chloe. Ako may demensya. Nasa katinuan ako. Hay naku, nanay. Nagsisimula na naman ang delusion nyo.
Bumuntong hininga si Jepoy at tumingin sa akin na parang naaawa habang sinasadya niyang lakasan ang boses niya. Nalaman ko na nagkasundo pala ang dalawa na sabihin sa medical staff na may delusion ako dahil sa trauma ng aksidente. Nang hapon, dumalaw si Mang Tonyo, ang presidente ng Market Association. Susan, kumusta na ang pakiramdam mo? Mukhang nangayayat ka ah. Mang Tonyo, salamat po sa pagbisita. Pero, Susan, tungkol sa tindahan mo, may bago nang nagsasaayos sa pwesto mo, sabi ni Mang Tonyo. Pakiramdam ko, binagsakan ako ng martilyo sa ulo. Ha? Hindi ko po ipinagbili ang tindahan ko. Talaga? May nagsasaayos na kasi eh. Ipinagbenta na rin nila ang tindahan ko. Nang gabing iyon, ako lang sa kwarto. Kinailangan kong tanggapin ang nakakatakot na katotohanan. Ang lahat ng pinaghirapan ko sa buhay, unti-unting nawawala sa kamay ng mga anak ko. Nagsimulang sumiklab ang apoy ng galit at paghihiganti sa puso ko. Kinaumagahan, nagsimula akong tumawag sa mga kaibigan ko sa palengke para humingi ng tulong. Hello, Bebang? Ako si Nanay Susan. Ate, ikaw pala? Kumusta na po kayo? Bebang, tulungan mo ako. Ninakaw ni Jepoy ang lahat ng ari-arian ko. Pero nagdadalawang isip si Bebang sa kabilang linya. Ate, sabi po kasi ni Jepoy, nagkadimensya daw po kayo dahil sa aksidente, kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi nyo. Bigla akong natigilan. Nauna pala si Jepoy sa akin at sinabihan na niya ang lahat na may demensya ako. Tumawag din ako sa iba pang vendor, pero pareho lang ang sagot nila. Lahat sila, ang pinaniniwalaan ay ang malusog na si Jepoy. Tinawagan ko rin ang pinagkakatiwalaan kong kapitbahay, si Manang Sol. Manang Sol, ako si Susan. Pakiusap, pakinggan niyo ako. Si Jepoy. Sa una, pinakinggan ako ni Manang Sol. Pero habang sinasabi ko ang ginawa ni Jepoy, nagsimulang magalinlangan ang boses niya. Susan, sigurado ka ba na ayos ka? Sabi ni Jepoy, parang nalilito na raw ang alaala mo. Manang, hindi na rin po ba kayo naniniwala sa akin? Umiiyak akong sumigaw habang hawak ang telepono. Doon ako nakaramdam ng matinding kalungkutan. Bilang huling pag-asa, tumawag ako sa pulis. Hello? May gusto akong iulat. Ninanakaw ng anak ko ang lahat ng pera ko. Ma'am, kumalma po kayo. Mukhang problema po ito sa pagitan ng pamilya tungkol sa asset management. Hindi po kami agad-agad makikialam. Kailangan niyo pong kumonsulta sa lawyer para sa civil dispute. Kahit ang pulis ay hindi ako pinakinggan. Bigla akong dinalaw ni Kuya Ben, ang taxi driver na regular customer ko. Susan, muntik ka na raw maaksidente? Naku, anong nangyari? Kuya Ben, buti dumating ka. Pero Susan, parang may magandang nangyari sa anak mo? Nakita ko sila kamakailan. Nagmamaneho sila ng mamahaling foreign car. Benz daw po, di ba? Kuya Ben, hindi magandang balita yan. Malamang, binili nila yan sa pera ko. Kailangan ko yata ng legal advice. Naku, malaking problema yan. Kailangan mo na talagang kumonsulta sa lawyer. Pero narinig ni Jepoy ang pag-uusap namin. At galit siyang tumutol. Nanay, nasa katinuan ka ba? Bakit ka maghahanap ng lawyer? Sayang sa pera. Kukunin ko ang pera ko. Bakit? Nanay, sa tingin niyo po ba, paniniwalaan ng lawyer ang isang dementia patient na katulad ninyo? Sabi ni Chloe, tumatawa na parang mayabang. Nagsimulang maniwala ang mga hospital staff sa sinasabi ni na Jepoy at tiningnan nila ako ng may pagalinlangan at awa. Nararamdaman kong nagbubulungan ang mga nurse tuwing nakikita nila ako. Tiningnan nila ako na parang isang baliw na dementia patient. Isang araw, bigla akong sinabihan ni na Jepoy at Chloe, Nanay, pagkatapos po ninyong lumabas sa ospital, mas maganda po kung pupunta kayo sa nursing home. Nagsaliksik na po kami. Nursing home? Sino ang nagpasya? Hindi niyo po kayang mabuhay ng walang kasama sa kalagayan ninyo, Nanay. Para po sa inyo yan. Kaya sundin niyo na lang, sinubukan ni Chloe na magdesisyon nang hindi man lang ako tinatanong. Ibalik niyo ang cellphone ko. Baka gusto kong tumawag sa labas. Ah, Nanay, ang cellphone ninyo? Nawala po sa landslide. Nakalimutan niyo na po ba? Walang hiya na nagsinungaling si Jepoy. Halata na gusto nilang putulin ang koneksyon ko sa labas. Ngayon, si Ate Malu na lang ang kakampi ko sa ospital. Nanay, huwag po kayong maging masyadong malungkot. Magiging maayos din po ang lahat. Malu, salamat. Salamat at ikaw lang ang naniniwala sa akin.
Pero, nanay, mahirap po talaga akong makialam sa problema ng pamilya ninyo. Pasensya na po. Malinaw na sinabi ni Ate Malu ang limitasyon niya. Bago ako lumabas sa ospital, wala akong mapuntahan, walang pera, at walang naniniwala sa akin. Lahat sila, tinuring akong dementia patient, at ang ari-arian ko unti-unting nawawala sa kamay ng mga anak ko. Nang gabing iyon, habang nakatingin ako sa labas ng bintana, naisip ko, wala nang natitira sa akin kundi ang paghihiganti. Dahil niyurakan at iniwan ako ng mga anak ko, pagbabayaran nila ito. Iyon na lang ang natitirang dahilan para mabuhay ako. Isang araw bago ako umalis sa ospital, may isang lalaking nasa katanghalian ng edad ang pumunta sa kwarto ko. Magandang gabi, nanay. Ako po si Kuya Ray. Magalang siyang bumati. Sino po kayo? Ako po ay mountain rescuer. Ako po ang sumagip sa inyo sa landslide noong araw na iyon. Nagulat ako. Ang taong nagligtas sa buhay ko ay nasa harap ko. Naku, ikaw pala ang nagligtas sa akin. Maraming salamat po. Paano ko po ito mababayaran? Wala po yon. Pumunta lang ako para siguraduhin na maayos na kayo. May gusto lang po akong itanong sa inyo, sabi ni Kuya Ray, habang sinisilip ang pinto at hininaan ang boses. May naaalala po ba kayo tungkol sa nangyari noong aksidente? Opo, naalala ko. Iniwan ako ng anak at manugang ko sa bunton ng lupa at tumakas sila, sinabi ko ng walang pagalinlangan. Nagulat si Kuya Ray. Ganoon pala. Nanay, may ipapakita po ako sa inyo. Inilabas niya ang isang tablet at ipinakita sa akin ang isang video. Ito po ang CCTV footage ng campsite noong araw na iyon. Panoorin niyo po. Nang makita ko ang video, para akong nawalan ng hininga. Nakita ko sina Jepoy at Chloe na iniwan ako sa tent kahit na may landslide warning. Mas nakakagulat ang sumunod na eksena. Nakita ko si Jepoy na ibinabato at binabasag ang cellphone ko sa sahig at si Chloe naman tinatapakan ng paulit-ulit ang mga pyesa at ikinalat sa gubat. At pagkatapos, nagpalitan sila ng tingin at umalis sa kotse. Lahat, malinaw na nakita sa video. Hindi ako makapaniwala na ang anak ko na pinalaki ko sa loob ng 38 taon ay talaga palang gustong patayin ako. Pero ang malamig na ngiti ni Chloe habang nakatingin sa likod mula sa kotse ay eksaktong kapareho ng nakita ko bago ako nawalan ng malay. Ipinasa na po namin lahat ng ebidensya na ito sa pulis. Pero dahil problema po ito sa pamilya, hindi po sila gumagalaw. Kailangan niyo pong magsampa ng kaso. Umiyak ako habang hawak ang tablet. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit at pagtataksil. Maghihiganti ako. Hindi ko sila hahayaang mabuhay ng tahimik pagkatapos nilang gawin sa akin ito. Tiyak na hindi. Nanay, ito po ang contact number ko. Kung kailangan nyo ng witness, tawagan nyo lang po ako, sabi ni Kuya Ray, habang binibigay sa akin ang calling card. At dumating ang araw ng paglabas ko sa ospital. Naghintay ako na baka darating ang mga anak ko para magligpit ng gamit ko, pero wala ni isa sa kanila ang nagpakita. Sa huli, humingi ako ng tulong sa social worker ng ospital para makahanap ng matutuluyan. Nanay, magpagaling po kayo. At magingat po kayo, sabi ni Ate Malu, habang mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Malu, maraming salamat. Dahil sa iyo, nakayanan ko, sagot ko. Nang makarating ako sa matutuluyan ko, doon ko lang natanto ang kalagayan ko. Ang hospital gown at tsinelas ko na lang ang natitirang ari-arian ko. Kinolekta ko ang lahat ng barya ko at tinawagan si Jepoy. Jepoy, nakalabas na ako sa ospital. Sunduin mo ako. Ngayon na, nanay, hindi ka po pwedeng pumunta sa kondo dahil ibinebenta pa po. Mas maganda po kung pupunta na lang kayo sa nursing home na nahanap namin. Mas comfortable po doon. Ha? Saan napunta ang bahay ko? Anong sinasabi mo? Nanay, ilang beses ko bang sasabihin na wala tayong choice dahil sa treatment ninyo? Galit siyang sumigaw at biglang ibinaba ang telepono. Hindi ako makapaniwala kaya pumunta ako sa palengke kung nasaan ang tindahan ko dati. Pero may bago ng karatula at isang hindi kilalang lalaki ang nakatingin sa akin. Sir, kilala niyo po ba ang dating nagtitinda ng lugaw dito, si Aling Susan? Sino? Aling Susan? Hindi ko kilala. Sino ka ba at bakit ka nakatingin sa tindahan ko? Tiningnan niya ako na parang isang pulubi. Sinubukan kong kumuha ng bank statement sa bangko, pero walang saysay. Ma'am, hindi po namin kayang magbigay ng document kung wala po kayong ID.
Ako si Aling Susan. Ako. Naghanap ako ng lawyer's office pero lahat ay mataas ang threshold. Kailangan ko ng lawyer dahil ninakaw ang lahat ng ari-arian ko. Magkano po ang acceptance fee? Kailangan niyo pong magdala ng minimum na 30,000 pesos para makapag-consult kayo ng maayos. Wala po akong pera ngayon. Kung wala po kayong pera, pumunta na lang po kayo sa public attorney's office. Lahat sila ay walang pakialam sa akin. Nang gabing iyon, bumili ako ng instant noodles sa convenience store at kumain. Ang buhay ko ay napakamiserable na nawala ang lahat ng pinaghirapan ko at naging pulubi. Nang dumating ang gabi, pinuntahan ako ng may-ari ng matutuluyan ko at sinigawan ako. Lola, kailan mo babayaran ang upa? Dapat ngayon na. Pakiusap, maghintay ka lang ng ilang araw. Ayaw ko. Umalis ka na. Hindi ito charity. Sa huli, kinailangan kong harapin ang katotohanan na kailangan ko nang umalis sa matutuluyan ko. Nang gabing iyon, nag-isip ako kung paano ako maghihiganti. Pero wala akong pera, kaya wala akong magagawa. Umiyak lang ako dahil sa galit at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos kong umalis sa matutuluyan ko, pumunta ako sa train station. Umupo ako sa malamig na hagdanan at nagpalipas ng gabi. Kailangan kong tiisin ang gutom at lamig. Kinaumagahan, pumunta ako sa palengke at humingi ng tulong. Bebang, pwede mo ba akong tulungan? Ate Susan. Naku, bakit po ganyan ang itsura nyo? Sabi po ni Jepoy, kung ano-ano na lang daw po ang sinasabi nyo dahil sa demensya. Ayos lang po ba talaga kayo? Kalahati ng mga vendor na naniwala sa kasinungalingan ni Jepoy ay umiiwas sa akin. Minsan, hinarang ako ng pulis. Lola, pakita nyo po ang ID ninyo. Wala po akong dala ngayon. Saan po kayo nakatira? Sabihin nyo po ang address ninyo. Dahil wala akong ID, tinuring lang akong isang homeless na matanda. Dahil sa gutom, naghanap ako ng pagkain sa basurahan. Hindi ko inakala na babagsak ako sa ganitong kalagayan. Biglang nakita ako ni Kuya Ben, ang taxi driver, na nagmamaneho. Susan! Susan, ikaw yan, di ba? Bakit ka nandito? Kuya Ben! Naku! Anong nangyari? May maitutulong ba ako? Pero dahil sa natitirang pride ko, nagsinungaling ako. Ayos lang po. Nagpapahangin lang ako. Naghugas ako ng mukha sa malamig na tubig sa public restroom at nakita ko ang itsura ko sa salamin. Ang buhok ko ay magulo at ang mukha ko ay puno ng dumi. Naramdaman ko ang kahihiyan at kalungkutan. Tinawagan ko ulit si Jepoy. Sa huling pagkakataon, Jepoy, nanay mo ito. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi pa ako kumakain. Naku, huwag mo na akong abalahin. Kung may oras ka pa, pumunta ka na lang sa mental hospital. Huwag mo na akong tawagan ulit. Walang awa siyang ibinaba ang telepono. Tuwing gabi, habang natutulog ako sa malamig na hagdanan ng train station, napuno ang puso ko ng galit at matinding paghihiganti. Ika-10 araw ko na, sa train station, nanginginig sa gutom at lamig. Habang nakaupo ako at nakatingin sa sahig, may isang binata ang naglakad paakyat sa hagdan at nahulog niya ang isang calling card. Agad ko itong pinulot at ibinigay sa kanya. Iho, nahulog mo ang calling card mo. Ay, salamat po, Lola. Pero tiningnan niya ako ng matagal at bigla siyang nagulat at hindi makapaniwala. Nanay Susan? Ikaw po ba si Aling Susan? Kilala mo ako? Sino ka? Tanong ko, nahihiya sa itsura ko. Hindi ko siya nakilala. Nanay Susan, ako po si June. Si June, na nag-aaral po sa inyo noong 15 taon na ang nakakaraan, yung nag-aaral sa inyo habang kumakain ng lugaw. Naalala niyo po, nang marinig ko ang pangalan ni June, parang kidlat na bumalik ang alaala ko. Siya ang estudyante na mahirap at walang makain, kaya pinakain ko siya ng mainit na lugaw sa loob ng 3 taon. Anak! June! Ikaw ba talaga si June? Opo, nanay. Ako po. Pero, bakit po ganyan ang itsura nyo? Bakit po kayo nandito? Nagulat si June sa itsura ko. Nanay, lawyer na po ako ngayon, sabi ni June, habang ipinakita niya ulit ang calling card. Nakasulat doon, Attorney June, abogado. Naku, June, naging lawyer ka na. Ang galing mo. Nanay, hindi po yan ang problema. Anong nangyari sa inyo? Bakit po kayo nandito sa malamig na lugar? Hinawakan ni June ang kamay ko. Nag-aalala. Dahil sa natitirang pride ko, nagsinungaling ako. Ayos lang, June.
Nagpapahangin lang ako. Nanay, pakiusap. Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Tulungan ko po kayo, sabi ni June, at nang makita ko ang sinseridad sa mata niya, hindi ko na kayang itago ang kalungkutan ko. Umupo ako sa sahig at sinabi ang lahat. Ang nakakatakot na landslide, ang pagtataksil ng anak, at manugang ko na gustong patayin ako, at kung paano ako naging pulubi. Habang nakikinig si June, nanginginig siya sa galit. Mga peste, nanay, tumayo po kayo. Hindi po kayo pwedeng manatili dito. Pumunta po tayo sa isang mainit na lugar. Hindi, June. Ayos lang ako. Anong sinasabi niyo, nanay? Tinulungan niyo po ako noong nasa kawalan ako, kaya ako naman po ang tutulong sa inyo ngayon. Huwag po kayong tumanggi. Mahigpit akong hinawakan ni June at pilit na itinayo. Pagkatapos, dinala niya ako sa malapit na motel at nagpareserba ng kwarto. Nanay, magpahinga po muna kayo dito. Bibili po ako ng malinis na damit at mainit na pagkain. Huwag po kayong aalis. June, salamat. Maraming salamat. Naglinis ako at nagpalit ng malinis na damit na binili ni June. Nang kumain ako ng mainit na pagkain, doon ko lang naramdaman na buhay pa ako. Nanay, kung hindi po dahil sa isang lugaw na ibinigay ninyo sa akin noong 15 taon na ang nakakaraan, wala po ako dito ngayon. Kayo po ang nagligtas sa buhay ko, sabi ni June. Lumuluha. June, wala na yon. Matagal na. Hindi po. Kung hindi po dahil sa inyo, matagal na po akong sumuko sa pag-eskwela. Ngayon, gagawin ko po ang lahat para tulungan kayo. Huwag po kayong tumanggi. Nang gabing iyon, matapos ang ilang linggo, natulog ako sa isang mainit na kama at umiyak ako ng tahimik. Pakiramdam ko, nakakita ako ng pag-asa sa kawalan. Ito na siguro ang huling pagkakataon na ibinigay sa akin ng Diyos para maghiganti. Kinaumagahan, agad na umupa si June ng isang maliit na studio unit para sa akin. Nanay, magpahinga po muna kayo dito. Ako na po ang bahala sa lahat ng living expenses ninyo. June, nakakahiya. Ano bang nangyayari sa akin? Huwag niyo po yang sabihin, nanay. Magpahinga po muna kayo. Pagkatapos, maghanap po tayo ng paraan para makapaghiganti. Agad kong binigay kay June ang contact number ni Kuya Ray. Nasa kanya ang CCTV video at lahat ng ebidensya noong aksidente. Pakiusap, makipagkita ka sa kanya. Opo, nanay. Tatawagan ko po agad siya at kukunin ko ang lahat ng ebidensya. Dahil sa tulong ni June, nakuha ko ulit ang ID ko at lahat ng legal documents na kailangan ko. Ito na ang unang hakbang para sa paghihiganti. Nanay, aalamin ko po ang lahat ng asset ni na Jepoy at Chloe. Titingnan ko po ang bank transactions at real estate records na kinuha nila nang hindi nyo alam, paliwanag ni June. June, hindi lang pera ang gusto kong bawiin. Gusto kong pagbayarin sila sa ginawa nila. Gusto kong makita silang umiyak, sabi ko, habang nagagalit. Opo, nanay. Naiintindihan ko po. Pero para sa perpektong paghihiganti, kailangan nating maging matiyaga at maingat. Huwag po kayong magmadali. Pagkatapos ng ilang araw, kumuha si June ng isang maliit na tindahan ng kakanin at lugaw para sa akin. Umuupa pa siya. Nagpa siya akong magsimula ulit sa pagluluto ng lugaw at kakanin, ang pinakamahusay kong gawin. Nanay, magsimula po ulit tayo dito. Kaya niyo po ba? Oo, salamat June. Susubukan ko ulit. Nang magsimula ako sa negosyo, wala ni isang customer ang dumating. Pero hindi ako sumuko. Tuwing araw, gumigising ako ng maaga at naghahanda ng pagkain. Ginagawa ni June ang lahat para tulungan ako. Tuwing araw, binibisita niya ang tindahan ko. Nanay, isang mangkok po ng pinakamasarap na lugaw. Naku June, salamat at tuwing araw kang pumupunta dito. Kailangan ko rin pong sabihin sa inyo ang update sa revenge plan natin. Maayos po ang pagkuha ng ebidensya. Pagkatapos ng isang buwan, nagsimula na akong kumita ng 1,000 pesos kada araw. Kahit maliit na halaga, ibinalik nito ang dangal ko dahil pinaghirapan ko ito. Nang medyo umayos na ang negosyo, binigyan ko si June ng bahagi ng kita bilang legal fee. June, hindi na ako ang taong umaasa lang sa iyo. Ako na ang client mo. Kaya, gusto ko ng maayos na legal service, sabi ko. Opo, nanay, naiintindihan ko po. Magsisimula na po ako sa first report ko, sabi ni June, ngumiti, at inilabas ang mga document sa briefcase niya. Nanay, tulad po ng inaasahan, ginamit ng anak at manugang ninyo ang pera ninyo para bumili ng mamahaling kondo at Benz. At kamakailan,
Nagbakasyon pa po sila sa ibang bansa, sabi ni June. At ipinakita ang mga litrato. Sa mga litrato, nakita ko sina Jepoy at Chloe na masayang nagsasaya at gumagastos ng pinaghirapan kong pera. Nangilabot ako sa galit, pero hinawakan ni June ang kamay ko at pinakalma ako. Nanay, maghintay lang po tayo. Pagdating ng panahon, ang mga litrato na ito ang magiging ebidensya para isabit sila. Siguradong magsisisi sila. Bukod pa roon, nasubaybayan ko ang bank transactions at nakita ko ang crucial evidence na nagpeke sila ng documents ninyo. Sapat na po ito para makulong sila dahil sa forgery, sabi ni June. May kumpiyansa. Nang kumalat ang balita na nagbukas ulit ako ng tindahan, nagsimulang bumalik ang mga dating vendor sa palengke. Nakipagayos ako sa kanila at unti-unti akong nakakolekta ng mga ebidensya tungkol sa kakaibang kilos ni na Jepoy. Ate Susan, buhay ka pa? Naku, nagulat kami nang sabihin ni Jepoy na nagka-dementia ka na. Pero mukha namang maayos ka. Kakaiba talaga ang sinabi ni Jepoy. Anong kakaiba ang sinabi niya? Sabi niya, nagka-dementia ka na raw at para hindi ka magkaproblema, nilipat niya raw ang lahat ng assets sa pangalan niya. Kakaiba talaga yon. Nagdagdag din ng mahalagang testimony si Kuya Ben, ang taxi driver, na nagkamali ng akala na pulubi ako. Susan, nakita ko ng malinaw. Tuwing araw nagmamaneho sina Jepoy ng mamahaling Benz sa lugar na ito. Maraming beses ko nang nakita. Kuya Ben, maraming salamat. Magsasaksi ka, di ba? Oo, syempre. Sasabihin ko ang lahat ng nakita ko. Nang makumpleto ang ebidensya, nagbigay si June ng isang bagong strategy. Nanay, imbes na ipresyurhin sina Jepoy at Chloe legally ngayon, mas maganda kung hahayaan natin silang magkamali ulit. Gagawa tayo ng trap. Trap? Paano? Maglalagay tayo ng trap. Sa ngayon, iniisip nilang naglalakad-lakad kayo at naghihingalo, kaya kampante sila. Gagamitin natin yan para kumuha ng mas decisive na ebidensya. Sinunod ko ang utos ni June. Pagkatapos ng 6 na buwan, tumaba ako ulit at umiilaw ang mukha ko. Binalik ko ang dating sigla ko noong ako pa ang may-ari ng lugawan. Isang araw, bumisita si June sa tindahan ko na may serious na mukha. Nanay, nakumpleto na po natin ang lahat ng ebidensya. Wala na pong kawala ang mga yun. Oras na po para magsimula tayo ng legal action. Talaga, June? Opo. Sa wakas, oras na po para simulan ang paghihiganti ninyo. Pinigilan ko ang kaba sa dibdib ko. Sa wakas, dumating na ang araw. Sinundan ko ang huling plano ni June para itayo ang huling trap para sa mga anak ko. Unti-unti, sumikat ang maliit kong lugawan. Maraming regular customer na naghahanap ng mainit na lugaw na may lasa ng nakaraan. Boss, ang sarap talaga ng lugaw mo. Walang katulad, sabi ng isang young professional. Naku, salamat po. Mabuti at nagustuhan nyo. Bumalik po kayo ulit, ngumiti ako ng taos puso. Tuwing may mga estudyante na umorder ng kakanin, naaalala ko si June noong bata pa siya. Ang itsura niya noong nag-aaral siya ng masipag, kahit mahirap. Mga anak, kumain kayo ng marami at mag-aral kayo ng masipag. Eto, free. Wow, boss! Talaga po? Salamat po. Kainan na. Masayang-masaya sila at sumaya rin ako. Tuwing Huwebes ng gabi, laging bumibisita si June sa tindahan ko. Nanay, isang mangkok po ng lugaw. Naku, June, halika. Busi ka na naman, di ba? Opo, pero nakakabuhay po ang pumunta sa tindahan nyo. Buti po at maganda ang benta nyo ngayon. Oo, dahil sa iyo lahat, unti-unti nang umaayos. Ang pakikipag-usap kay June ang pinakamasayang sandali ko. Tuwing maganda ang benta, nakakalimutan ko ang pagod ko. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik ang kalusugan ko at ang ngiti ko, sabi ni June. Nanay, importante ang paghihiganti, pero mas importante ang magkaroon ng bagong buhay. Huwag niyo po yan kalilimutan. Oh, June, tama ka. Pero sa isang bahagi ng puso ko, alam kong hindi pa tapos ang paghihiganti ko. Isang araw, may serious na mukha si June. Nanay, magsimula na po tayo ng legal action. Magpapadala po tayo ng demand letter kina Jepoy at Chloe na ibalik ang ari-arian nyo. Talaga? Oras na ba? Opo, handa na po tayo. Wala na po silang kawala. Pagkatapos ipadala ang demand letter, tumawag agad si Jepoy. Nanay, ano to? Bakit ka nagpadala ng demand letter? Nasa katinuan ka ba? Sinunod ko ang plano ni June.
at nagsalita ako ng mahina at parang pagod na parang gusto ko nang makipag-ayos. Jepoy, ayaw ko namang magulat kayo. Hindi ba pwedeng mag-usap tayong pamilya na lang? Matanda na ako at pagod na. Nakakatakot ang legal stuff. Nang marinig niya ang boses ko, nag-iba ang tono niya. Ha? Mag-uusap tayo? Talaga? Oh, mas gusto ko ang mag-usap ng harapan kaysa sa legal battle. Siguro, nagkamali ako, sabi ko, at iniba ko ang tingin ko. Sige, nanay. Magkita tayo bukas sa cafe. Nagulat ako sa ginawa mo. Kinaumagahan, nakipagkita ako sa kanila sa cafe. Sinimulan ko ang acting ko. Tulad ng tinuro ni June. Salamat at dumating kayo. Nagkamali ako, siguro. May mali lang sa akin. Kahit maliit ang tindahan ko, kaya ko nang mabuhay. Nanay, buti naman po. Nag-alala po kami sa inyo, sabi ni Chloe. May fake na ngiti at hinawakan ang kamay ko. Pero, siguro dahil matanda na ako, nalilito na ang alaala ko. Hindi ko na maalala ang landslide. Siguro, nagkamali ako sa inyo. Sinadya kong tumingin sa kawalan. Nakita ko sina Jepoy at Chloe na nagpalitan ng tingin. Hon, nakikita mo ba? Mas lumalala yata ang demensya ni nanay, bulong ni Chloe kay Jepoy, at narinig ko iyon. Jepoy, Chloe, may hihilingin lang ako sa inyo. Ano po yun, nanay? Sabihin niyo lang. Hindi ako makatulog sa gabi at nakikita ko na ang mga kung ano-ano. Natatakot ako. Baka kailangan ko ng professional treatment. Sinunod ko ang script ni June at nagsalita ako na parang natatakot. Nakita ko ang mga mata ni Chloe na nagniningning sa kasakiman. Nanay, tama po ang naisip ninyo. Nagalala nga po kami sa inyo. Kung ganoon po, bakit hindi na lang po kayo magpa-ospital sa isang magandang mental hospital? May alam po akong maganda, sabi ni Chloe. Oo, iyon na lang. Maganda yan. Masaya ring sumang-ayon si Jepoy. Oo, nanay. Huwag mo nang problemahin yan. Magpa-ospital ka na lang at magpa-treatment. Nagdiwang ako sa loob. Nahulog sila sa trap ko. Pagkatapos ng ilang araw, dumating ang araw ng pagpapa-ospital. Naghanda si June ng isang planong may kasunduan sa mga medical staff para gawing fake ang paglipat ko sa mental hospital. Sa loob ng sasakyan, may legal na recording device. Umupa sina Jepoy at Chloe ng isang sikat na law firm at nagpeke ng medical certificate para tuluyan akong ibaon. Nanay, sumakay na po kayo. Pupunta na po tayo sa ospital, sabi ni Chloe at marahas akong hinila. Umakto ako na parang isang baliw na may demensya, tulad ng turo ni June. Masakit. Saan niyo ako dadalhin? Tumahimik po kayo, nanay. Para po ito sa inyo. Huwag na po kayong maingay. Naiinis na sagot ni Chloe. Isiniksik nila ako sa kotse na parang isang bagahe at sumakay sila, kampante. Nang umandar ang sasakyan, tumingin si Chloe sa akin at bumulong kay Jepoy. Han, nakita mo? Baliw na talaga si nanay. Tingnan mo ang mga mata niya. Sa ospital na yan, mananatili na siya habang buhay. Tiningnan ako ni Jepoy at nagsalita. Sana, namatay na lang si nanay nang maayos sa landslide. Wala na sana tayong problema. Tumawa si Chloe. Oo nga, akala ko patay na siya, pero nagising siya. Grabe ang disappointment ko. Ang mga demonyo na ito ay nagsimula ng magkumpisal sa lahat ng kasalanan nila dahil sigurado sila na wala akong naiintindihan. Ginamit ko ang pera ni nanay para bumili ng kondo at Benz para sa iyo. Ang sarap sa pakiramdam. Naku, ang inis ko nang bigla siyang nagising at humingi ng pera. Oo nga, kung tahimik lang siyang namatay, hindi sana tayo nagkaroon ng ganitong problema. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit, pero kinagat ko ang labi ko at nagpatuloy sa pag-arte. Pinakinggan ko ang lahat ng sinabi nila. Ang nakakatawa, yung medical certificate. Binigyan ko lang ng pera yung doktor at nagpeke na siya ng documents. Ang napakadali lang pala gumawa ng kasalanan, basta may pera. Ha ha ha. Oh, ngayon, ikukulong na natin si nanay sa closed ward at mabubuhay na tayo ng tahimik at masaya. Nang makita ko na ang gate ng mental hospital, bigla akong umupo ng tuwid at itinigil ang pag-arte ko. Lahat ng sinabi ninyo, narinig ko. Walang labis, walang kulang. Nagulat sina Jepoy at Chloe. Nanay, anong sinasabi mo? Nasa katinuan ka ba? Gusto ninyo akong patayin. Ninakaw ninyo ang lahat ng ari-arian ko para lang maging masaya kayo. Mga hayop. Sa mismong sandali na iyon,
Huminto ang sasakyan at binuksan ni June ang pinto. Ginoong Jepoy at Ginang Chloe. Ang lahat ng pag-uusap ninyo ay legally recorded sa loob ng sasakyan. Ano? Recording? Sino ka? Ako po si Attorney June, ang legal counsel ni Nanay Aling Susan. Ang lahat ng confession ninyo ay nakuha namin bilang evidence para sa attempted murder, forgery at embezzlement. Namutla sina Jepoy at Chloe. Sa huli, kinumpirma nila ang kasalanan nila sa pamamagitan ng sarili nilang bibig. Nanay, naghirap po kayo. Ngayon, oras na para pagbayaran nila ang kasalanan nila, sabi ni June habang mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Naramdaman ko na nagsisimula na ang paghihiganti ko. Sina Jepoy at Chloe ay nagsimula ng umaksyon. Isang umaga, tumawag si June sa akin na may urgent na tono. Nanay, may problema. Umupa sina Jepoy at Chloe ng isang sikat at mamahaling law firm sa bansa. Ha? Anong mangyayari? Pinoproblema nila ang mental status ninyo. Gusto nilang tanggalin ang credibility ng recording sa sasakyan. Gusto nila ulit kayong gawing dementia patient. Pagkatapos ng ilang araw, naglabas si Chloe ng fake medical certificate na nagpeke niya at ipinamigay sa mga local media. Agad akong tinawagan ng isang reporter. Hello? Kayo po ba si Aling Susan? Reporter po ako. Opo. Bakit po? Naguulat po ang manugang ninyo, si Chloe, na may severe dementia kayo at nagkaroon ng delusion. Totoo po ba yan? Nagsasabi po kayo ng kasinungalingan laban sa pamilya ninyo? Ano? Kasinungalingan yan. Magsusunog sila sa impyerno. Sumigaw ako, pero ibinabalang ng reporter ang telepono. Iyon ay simula pa lang. Nang hapon, naglibot si Jepoy sa tindahan ko at kinakausap ang mga customer na papasok. Sir, papasok po kayo sa tindahan na yan? Ang may-ari po ay nanay ko, pero may mental illness po siya. May dementia po siya at kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Mag-ingat po kayo. Dahil sa sinabi niya, umiiwas ang mga customer sa tindahan ko. Sa huli, nagtanong sa akin ang isang regular customer. Boss, nakita ko po ang anak niyo kanina. Sabi niya, may sakit daw po kayo. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang po ako. Nagsisinungaling po siya sa buong lugar. Pero, ang anak niyo po ang nagsabi. Baka kailangan niyo po talagang magpa-ospital. Pagkatapos ng ilang araw, bumaba ang benta ko. Dumarami ang mga customer na nagdududa sa akin. Para lalo akong pahirapan, naguulat si Chloe sa health center. Isang araw, dumating ang staff ng health center sa tindahan ko. Ma'am Susan, kayo po ba si Aling Susan? May complaint po kasi, kaya magsisiyasat po kami. Ha? Inspection? Anong complaint? May naguulat po na dementia patient daw po kayo at baka naglalagay kayo ng kung ano-ano sa pagkain. Pakiusap, makipagtulungan po sa kitchen inspection para akong aatakihin sa galit. Tuwing araw, lumalabas sa local media ang mga distorted news na nagsasabing baliw ako. Shock, dementia patient's delusion, family suffers. Ang reputasyon ko ay bumagsak. Tumawag pa ang pulis sa akin. Hello, Aling Susan. Pulis po ito. Kung mag-uulat po kayo ulit ng fake complaint laban sa anak ninyo, pwede po kayong kasuhan ng perjury. Huling babala na po ito. Sir, kailan po ako nag-uulat ng fake complaint? Biktima po ako. Ayon po sa documents ng lawyer ng anak ninyo, lahat daw po ng sinasabi ninyo ay delusion. Huwag na po kayong mag-aksaya ng oras ng pulis. Magpa-treatment na lang po kayo. Ang pulis, dahil sa lobbying ni na Jepoy, ay binaliwala ang complaint ko at tinuring akong may problema. Natakot ako na baka sumuko na rin si Attorney June dahil sa matinding social pressure. Ang mga vendor na nagdududa sa akin, ngayon ay sigurado na at umiiwas sa akin. Susan, itigil mo na ang katigasan mo at magpa-ospital ka na. Hindi ba't may dahilan si Jepoy sa ginagawa niya? Ayos lang ako. Nagsisinungaling sila. Naku! Natatakot akong kausapin ka. Ayokong madamay. Tinuring nila akong baliw at inilayo nila ang sarili nila sa akin. Ang mga regular customer ko ay umalis at ang benta ko ay bumaba ng 500 pesos kada araw. Pagkatapos ng ilang araw, dumating sa akin ang investigator ng health center na may dalang result. Boss, lumabas po sa result na wala pong problema sa pagkain at hygiene. Napakalinis po. Kita nyo. Sabi ko na nga ba? Opo. Kaya binigyan na po namin ng strong warning ang naguulat ng fake complaint. Pero ang balita tungkol sa tila baliw na lola ay hindi madaling nawala.
Tuwing araw, ako lang ang nakaupo sa walang customer na tindahan at napuno ako ng matinding kalungkutan. Biglang pumasok si June sa tindahan ko. Nanay, maging matapang po kayo. Huwag po kayong susuko. June, pagod na ako. Gusto ko nang sumuko. Wala na akong lakas para lumaban, sabi ko, nang naubusan ako ng lakas. Nanay, anong sinasabi ninyo? Huwag po kayong susuko. Ang pagiging agresibo nila ngayon ay dahil alam nilang malapit na silang matalo, matatag na sabi ni June. Ang pagkakalat nila ng ebidensya at pagsisinungaling sa media ay additional crime. Ito ang magiging mas decisive na ebidensya laban sa kanila. Lalaban po ako hanggang sa huli. Huwag po kayong susuko, nanay. Sa gitna ng lahat, si Kuya Ben, ang taxi driver, ay nanatiling sumusuporta sa akin. Susan, mahina ang benta mo. Isarado mo na yan at uminom tayo ng kape na dala ko. Kuya Ben, salamat po at tuwing araw po kayong pumupunta dito? Ay, wala yon. Hindi ako susuko sa ganyang klaseng mga anak. Suportahan kita hanggang sa huli. Tuwing araw, binibigyan ako ni Kuya Ben ng lakas. Hindi ako makatulog sa gabi dahil sa stress, pero naniwala ako kina Attorney June at Kuya Ben. Pagkatapos ng ilang araw, dumating si June sa akin na may trump card. Nanay, nakuha ko na. Nakita ko ang decisive evidence na ang lawyer nila ay direktang kasangkot sa obstruction of justice at perjury. Talaga? Yung mamahaling lawyer? Opo. Nagsampa na po ako ng disciplinary complaint sa Department of Justice at Integrated Bar of the Philippines. Sisuspindihin na ang law license niya at sina Jepoy at Chloe ay makakatanggap ng mas matinding parusa dahil sa violation of the law. Nang marinig ang balita, pumunta sa akin si Mang Tonyo, ang presidente ng Market Association. Susan, narinig ko ang lahat. Marami kaming mga vendor na alam ang totoo. Manatili kang matatag. Lilitaw ang katotohanan. Naghain din si June ng request para sa correction ng news at damage claim laban sa media outfit na naglabas ng fake news. Nanay, nagkumpisal na ang reporter. Pinilit daw po siya ng lawyer ni Jepoy na isulat ang article. Nakuha ko ang recording. Hindi ako sumuko. Tuwing araw, binuksan ko ang tindahan ko. Sa wakas, dumating si June na may masayang mukha. Nanay, tapos na! Sa wakas, tapos na! June, anong nangyari? Nagsiyasat po ang prosecutor's office sa law office nila at naglunsad ng arrest warrant laban kina Jepoy at Chloe dahil sa obstruction of justice. Malapit na silang maaresto. Talaga, June? Opo, nanay. Malapit na po itong matapos. Tumawag din si Kuya Ray, ang mountain rescuer. Nanay Susan, tumawag po sa akin ang prosecutor's office. Pupunta ako bukas para ihatid ang original CCTV footage at mag-witness. Naramdaman ko na hindi na sayang ang lahat ng paghihirap ko. Oras na para lumabas ang katotohanan. Nang gabing iyon, naghintay ako sa kinabukasan na may dasal. Hiling ko na manalo ang hustisya. Mahigpit na hinawakan ni June ang kamay ko. Nanay, magpahinga po kayo ng maayos ngayong gabi. Magiging maayos ang lahat. Ipinapangako ko po. Oo, salamat June. Maraming salamat. Sa wakas, nakatulog ako ng payapa. Sa pag-asang matatapos na ang lahat ng paghihirap ko bukas, kinaumagahan, tumawag si June sa akin na may excited na boses. Nanay, may magandang balita. June, anong nangyari? Bakit ang aga mo? Inaresto na po ng prosecutor's office sina Jepoy at Chloe. Kakatawag lang po sa akin. Nang marinig ko iyon, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan. Naramdaman ko na hindi na sayang ang lahat ng paghihirap ko. Nang gabing iyon, nagsimulang umulat ang local media tungkol sa attempted parricide case ni na Jepoy at Chloe. Shock. Son and daughter-in-law arrested for attempting to kill mother in landslide. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko sa TV. Kinaumagahan, mas maraming customer ang dumating sa lugawan ko. Kaysa dati, boss, napanood po namin ang news. Naku, ang hirap po ng pinagdaanan ninyo, ang tapang po ninyo. Kahit ang mga nagduda sa akin ay pumunta at humingi ng tawad. Ate Susan, pasensya na. Naniwala ako sa anak mo. Gusto kong mamatay sa hiya. Ayos lang, bebang. Huwag mo nang isipin yan. Tapos na yon. Naglagay ang mga vendor ng malaking banner sa harap ng tindahan ko. We support Aling Susan. Punish the wicked son. Pumunta si Mang Tonyo sa akin at hinawakan ang kamay ko.
Susan, huwag kang mag-alala. Nagpasa kami ng petition sa korte para maparusahan sila ng matindi. Mang Tonyo, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Nagbigay din si June ng isa pang magandang balita. Nanay, ang mamahaling lawyer na nagpeke ng medical certificate ay sinuspinde na ang law license niya dahil sa obstruction of justice at forgery. Ngayon, public attorney na lang ang lawyer nila. Naku, talagang masarap sa pakiramdam. Tumawag din ang bangko. Hello, customer Aling Susan. Ang lahat ng unauthorized withdrawal at real estate contract na ginawa ng representative ninyo ay void na. Magsisimula na po kami ng asset retrieval process. Ha? Talaga po? Mababalik na po sa akin ang bahay at pera ko? Opo. Matatapos na po ang process. Pagkatapos ng ilang oras, ang mamahaling kondo at Benz na binili nila ay kinuha na ng bangko. Hindi lang yon. Nagsimulang dumating ang mga anonymous letter at donation mula sa community na sumusuporta sa akin. Lola, umiyak po ako nang mapanood ko ang news. Magpakatatag po kayo. Mas marami pa pong mabuting tao kaysa masamang tao. Naramdaman ko ulit na mas marami pa ring mabuting tao. Hinawakan ni June ang kamay ko at sinabi, Nanay, hindi pa tapos. Magpakatatag pa po kayo. Oo, June. Maraming salamat. Nagtitiwala ako sa iyo. Sa wakas, nagsimula ang trial. Tumayo ako sa witness stand at sinabi ang lahat ng pinagdaanan ko. Nang may luha at galit, Honorable Judge, inalagaan ko ang anak ko sa loob ng 30 taon. Mas mahal ko pa siya kaysa sa buhay ko. Pero ang anak ko at manugang ko ay nagkasundo na iwanan ako sa bunton ng lupa. Umakyon sang mga audience sa galit. Ipinatugtog ng prosecutor ang recording file. Ang cold at nakakatakot na confession ni na Jepoy at Chloe ay umalingaw-ngaw sa courtroom. Sana, namatay na lang si nanay nang maayos sa landslide. Oo nga, bakit pa siya gumapang palabas sa tent? Nagulat ang lahat sa courtroom sa narinig nila. Sina Jepoy at Chloe ay yumuko at hindi makapagsalita dahil sa undeniable evidence. Si June, bilang legal counsel ko, ay ipinaliwanag ang cruelty ng plano nila. Ang mga defendant ay hindi lang basta naghangad ng yaman. Sila ay parricides na sadyang nagplano na patayin ang biktima para lang sa ari-arian. Pakiusap, bigyan sila ng matinding parusa. Biglang tumalon si Jepoy sa defendant stand at lumuhod sa harap ko. Nanay. Nanay, nagkamali ako. Nabaliw ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Nanay. Pero malamig ko siyang tinalikuran. Tumahimik ka. Hindi na kita anak. Pumunta ka sa impyerno at magbayad sa kasalanan mo. Bayaran mo ang lahat hanggang sa huli. Si Chloe naman, sinubukan niyang isisi ang lahat kay Jepoy. Judge, wala po akong kasalanan. Wala po akong alam. Lahat po, utos niya. Sinunod ko lang po. Pero ang recording ay nagpapatunay na siya ang nag-udyok at nanguna sa plano. Sa wakas, binasa ng judge ang verdict. Ang mga defendant ay nagtangkang pumatay sa ina na nagbigay buhay at nagpalaki sa kanila dahil lamang sa ari-arian. Ang method ay napakabagsik at antisocial, kaya nararapat silang bigyan ng matinding parusa. Si Jepoy ay sinentensiyahan ng 7 taon na pagkakulong at si Chloe ay 5 taon na pagkakulong. Ipinag-uutos din na ibalik ang lahat ng asset na 3 million pesos kay Aling Susan. Nang basahin ang verdict, nagpalakpakan ang mga tao. Umapela ang mga anak ko, pero mas tinaasan pa ang sentence sa appeal court dahil sa kawalan ng pagsisisi. Ibinalik ang lahat ng ari-arian ko. Binigyan ko si June ng malaking legal fee. June, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka patay na ako ngayon. Nanay, wala yun. Ginawa ko lang ang nararapat dahil sa kabutihan ninyo. Nang lumabas ako sa courtroom, naramdaman ko ang pagtatapos ng paghihiganti at ang pag-asa para sa bagong buhay. Uwi ko sa bahay, nagplano ako sa gabing iyon. Nagpasya akong gamitin ang kalahati ng ari-arian ko, 1.5 million pesos, para magtayo ng isang maliit na welfare facility na tinawag kong Hope Shelter para sa mga matatanda na inabandona at nagdurusa tulad ko. Sinabi ko kay June ang plano ko. June, gusto kong gamitin ang pera na ito para tulungan ang mga matatanda na tulad ko. Nanay, great idea po yan. Tutulungan ko po kayo sa lahat ng legal advice ng libre, sabi ni June, moved. Ang mga vendor sa palengke at si Kuya Ben ay nagalok din ng tulong. Ate Susan,
Gagawa ka ng ganoong kabuting bagay? Hindi kami magpapahuli. Tutulong kami. Susan, sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Ihahatid ko yan gamit ang kotse ko. Dahil sa tulong ng community na masaya sa ginagawa ko, naging isa ang community. Ang local media ay umulat tungkol sa pagtatayo ng shelter ko. Grandma chooses love over revenge. Builds elderly welfare facility. Nagsimula ring dumating ang mga donation mula sa iba't ibang lugar. Nang magbukas ang Hope Shelter, nagbigay ako ng speech. Hindi ko na gustong talikuran ang mga matatanda na inabandona ng sarili nilang anak. Sana maging isang mainit na tahanan ito para sa mga walang mapuntahan. Ang unang umupa sa shelter ay isang lola na niloko ng sarili niyang anak at inabandona sa kalye. Lola, naghirap po kayo. Huwag na po kayong mag-alala. Magpahinga po kayo dito. Naku, salamat. Maraming salamat. Inalagaan ko ang lola na parang sarili kong nanay at binigyan ko siya ng legal assistance sa tulong ni June. Nagsaayos si June ng isang lawyer team para sa elder abuse at kaugnay ng ari-arian na cases para sa shelter ko. Nanay, pupunta po kami dito bawat linggo para magbigay ng free legal consultation para sa mga lola. Ang lugawan ko ay inilipat sa first floor ng shelter. Ngayon, hindi lang ako ang nag-ooperasyon, kundi kasama ko na ang mga lola ng shelter. Sige mga lola, gawa tayo ng masarap na kakanin at lugaw para sa mga customer. Naku Susan, hindi namin inakala na sa edad naming ito, magtatrabaho pa kami at magiging masaya. Tuwing araw, kumakain kami kasama ang mga lola at nagkukuwentuhan. Ito ang pinakamasayang sandali ko. Pagkatapos ng isang taon, ang Hope Shelter ko ay naging sikat na welfare facility na may 15 lola na nagtutulungan. Isang araw, bumisita si June at ngumiti. Nanay, hinahangaan ko po kayo. Mas valuable at greater po ito kaysa sa kahit anong paghihiganti. June, tingnan mo. Ito pala ang tunay na paghihiganti. Ang pagbabago ng mundo sa pamamagitan ng pagmamahal, imbes na galit, sa wakas, nakita ko na ang tunay na kapayapaan sa puso ko. Sina Jepoy at Chloe ay nagbabayad pa rin sa kasalanan nila sa loob ng malamig na kulungan at ako, mas masaya at mas mainit ang pakiramdam ko kasama ang bago kong pamilya. Narinig ko kay Attorney June na sina Jepoy at Chloe ay nagbabangayan sa visiting room ng kulungan. Naghihiwalay na raw sila, sabi ni June, nagsisisihan sila. Si Jepoy, sinasabing kasalanan daw ni Chloe. Si Chloe naman, sinasabing si Jepoy ang unang nag-isip na iwanan ako. Kasalanan mo lahat to. Ikaw ang nag-udyok na gawin natin sa nanay mo yun. Hayop ka. Baliw ka na ba? Ikaw ang nauna na mag-isip ng masama dahil sa pera. Sa huli, naghiwalay sila sa kulungan pero wala na silang pera kaya puro galit na lang ang natira sa kanila. Nanay, ayaw na nilang magkita. Kaya tuluyan na silang naghiwalay. Ay, natural lang yun. Ano pa bang inaasahan mo? Narinig ko na si Jepoy, tinuturo ng ibang inmate bilang parricide dahil sa ginawa niya sa nanay niya. Hoy, ikaw yung nagibaon sa nanay mo ng buhay, di ba? Hayop ka. Hindi po, nagkakamali po kayo. Huwag kang magsinungaling. Layuan mo ako, nakakadiri ka. Walang nakikinig kay Jepoy. Si Chloe naman, nalaman ng ibang inmate ang ginawa niya at iniwasan din siya. Naku, ang babaeng yan, gustong patayin ang biyenan dahil lang sa pera. Nakakatakot. Huwag mo siyang kausapin. Nakakadiri. Naging loner si Chloe sa loob ng kulungan. Hindi ko sila binisita ni isang beses. Sa mga nagtatanong sa akin, sinabi ko ng firm ang sagot ko. Ate Susan, anak mo pa rin yun. Hindi mo ba siya dadalawin? Anak! Wala na akong anak na ganyan. Kahit lumabas na sina Jepoy at Chloe, mabubuhay sila bilang convicts. Lumipas ang 3 taon. Ang Hope Shelter ko ay lumaki na at naging respected welfare facility na may 20 lola. Sige mga lola, oras na para magsanay sa radyo. Iunat ninyo ang mga kamay at paa ninyo. Tuwing araw, nagsisimula ako ng araw ko sa pagsasanay kasama ang mga lola. Naku, dahil sa iyo Susan, ang gaan na ng pakiramdam ko. Kailangan niyo pong gawin ng consistent para maging effective. Sige, side bends. Si June, may girlfriend na. Ang girlfriend niya, tinuring din akong nanay. Si June, kahit busy, hindi nakakalimutang bumisita para magbigay ng legal consultation sa mga lola. Nanay, nandito na po ako.
May lola po bang kailangan ng legal advice ngayon? Oh, si Manang Sol. May problema sa masamang anak niya. Tulungan mo siya. Opo, nanay. Huwag po kayong mag-alala. Ang local media ay umulat regularly tungkol sa story ko. Naging symbol ako ng elderly rights protection sa community. Aling Susan's Hope Shelter, the last beacon for abandoned elderly. Sa huli, binigyan ako ng Community Service Award. Aling Susan, ang inyong contribution sa community development ay highly recognized. Maraming salamat. Ang award na ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga lola dito. Tinanggap ko ang award kasama ang mga lola ng shelter. Ngayon, naghahanda ako ng hapunan kasama ang mga lola at naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Mga lola, may gusto po ba kayong kainin ngayon? Susan, wala akong ibang gusto kundi ang mainit na lugaw na luto mo. Naku, sige po, magluluto ako ng masarap na lugaw para sa inyo. Nang marinig ko ang masayang tawa ng mga lola, natanto ko na ito ang tunay na kaligayahan at ito ang tunay na pamilya. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa diary ko. Ang pagpapatawad ay sa Diyos. Ginawa ko ang trabaho ko na ipadala sila sa impyerno. Ngayon, may tunay na pamilya ako at tuwing araw ay puno ng pasasalamat. Minsan, nagtanong si June sa akin, "Nanay, wala po ba kayong pagsisisi?" Wala, June. Ito ang tunay na paghihiganti na gusto ko. Tunay na paghihiganti? Sa anong paraan? Hindi ang paghihiganti sa pamamagitan ng galit, kundi ang paghihiganti sa pamamagitan ng pagmamahal. Ang pagpapakita sa kanila na mas masaya ako kaysa sa kanila. Iyon ang pinakamalaking at perpektong paghihiganti. Natanto ko na ang paghihiganti ay hindi lang ang pagpapahirap sa kalaban. Ang pagiging masaya ko at ang pagtulong sa mga nagdurusa, ang tunay na paghihiganti. Nang mag-propose ng kasal si June, sinabi ko sa kanya, tulad ng sasabihin ko sa anak ko, "June, wala nang iba. Maging mabait ka sa magiging asawa mo. Ang pamilya ay dapat nagmamahalan at nagpapahalaga sa bawat isa." Naiintindihan mo? Opo, nanay. Ang mga salita ninyo ay mananatili sa puso ko habang buhay. Sige, maging matuwid ka tulad ng dati. Ngayon, ako ay 71 taong gulang. Pero iniisip ko na tuwing araw ay isang bagong simula. Ang pagangat mula sa nakaraan at ang paglikha ng bagong pag-asa, iyan ang tunay na kaligayahan na nakita ko. Ngayon, nakita ko na ang tunay na kapayapaan. Salamat sa inyo dahil pinakinggan ninyo ang mahaba kong kwento. Dahil dito, natanto ko na ang tunay na pamilya ay hindi sa dugo, kundi sa puso. Ang anak ko ay nagtaksil sa akin, pero si June, na tinulungan ko noong 15 taon na ang nakakaraan, ay naging tunay na anak ko. Ang paghihiganti ay hindi ang pagpapahirap sa kalaban, kundi ang pagiging mas masaya ko. Walang makukuha sa galit, pero makukuha ang lahat sa pagmamahal. Ngayon, nabubuhay ako ng may pasasalamat kasama ang mga lola ng shelter. Huwag kayong sumuko sa kahit anong problema. Siguradong may magandang naghihintay sa inyo. Gusto kong ipaalam sa inyo na ang bagong simula ay posible sa kahit anong edad at ang tunay na kaligayahan ay nasa pagbabahagi. Kung mayroon kayong nakinig sa kwento ko, pakiusap, mag-iwan ng comment na nagpapatunay na narinig ninyo ako.